Okay. So, basically ay maghuhunta lang tayo ngayong araw na to. Random topics. Kung anong pumasok sa isipan natin at ang goal natin ay dire-diretso lang to at wala tayong buburahin. Hindi tayo hihinto. Okay, so eto sa kasalukuyan ay nagpapakit tayo ng kape. Dun sa huling video ko ay natalakay ko yung tungkol sa kapeng barako. Sana napanood nyo para mas makarelate kayo at mas maintindihan nyo yung kung ano itong ginagawa ko. Nagtitinda ho ako ng kape. So ito ay bilang pagpapatuloy ng tradisyon ng pamilya na pinasimulan ng aking kakang kape. Ang tunay niyang pangalan ay Gabriela. Hanggang ngayon, yung mga video ko na may kinalaman sa aking solar e-bike, yun pa rin ang laging napapanood ng mga bagong subscriber nitong channel. May mga na-feature din tayo na ilang mga paksa na may kinalaman sa hindi lang sa kalikasan, kundi sa, yan nga, yung solar technology, at saka sa organikong agrikultura. Gaya na lang nung isa ko ring patok na video, yung may kinalaman sa organic pigs or native pigs. Shout out kay Ma'am Myla Bilela Torreja na siya kong nabisita dun sa paksang yon, yung farm nila, yung Bilelas Farm dito sa Ibaan, Batangas. Hanggang ngayon ay maraming nanonood ng video ko na yon at interesado sila doon sa organic pigs. Na-feature ko rin doon sa ilalim ng Green and Free yung mga bagong teknolohiya sa agrikultura na makakatulong sa ating mga magsasaka para maibalik yung kagandahan ng kanilang lupa. Kasi ang problema doon sa pamamaraang ginagamit ng ating mga magsasaka ngayon, pagdating ng panahon ay mamamatay yung lupa. Kasi gawa ng mga synthetic na pataba. Yung activator, ang tawag, yun ang pangalan ng produkto, ginagamit siya sa soil conditioning. At hindi lang yun, napaka-epektibo rin niya na pantanggal ng mga napaka-epektibo rin niya sa waste management. Yan, pagtanggal ng mga bababahong amoy. Bumisita pa kami sa palengke dito sa Ibaan para patunayan yung bisa ng produkto. Ayan. Ang problema sa kung ipagpapatuloy ko yung mga paksang may kinalaman sa kalikasan, evidently hindi masyadong tinatangkilik na ating mga kababayan yung tungkol sa mga paksang yon, yung may kinalaman sa kalikasan. Halimbawa, yung may kinalaman sa solid waste management, yung pagbibigay ng solusyon sa ating mga problema sa basura, yan, problema ng ating mga magsasaka, yan, problema ng ating maruming pamayanan. Walang masyadong kakaunti ang nagpapakita ng interes sa mga paksang yon. At siyempre kailangan naman natin ng pagtangkilik para ma-inspire tayo na magpatuloy dun sa ating ginagawa. Kailangan may tumatangkilik din sa atin. Ayun. Yun po yung isang bagay na mahirap para sa mga content creator. Nagaya ko na nagsisimula sa larangang ito. So, patuloy yung paghahanap ng mga paksa na hindi naman yung para lang mag-viral, at magdala ng malaking kita para sa content creator, kundi mga paksa na magiging relevant din sa ating pamumuhay. So, matagal, mula noong huli kong video na may kinalaman sa kapeng barako, matagal-tagal din,
bago ako nakagawa na itong video na to. At naisip ko nga na subukan yung isang panibagong format sa ilalim ng bagong pangalan, Tagalog Hunta. Kaya ang tawag ko na ngayon sa mga subscriber ng channel na ito ay mga kahunta. Ayan. Kung kayo ay Batanggenyo, alam nyo naman ang ibig sabihin ng hunta. At sa English, simpleng chat. Ito yung chat o ito yung pag-uusap. Huntahan, kwentuhan, yan. Kaya Tagalog Hunta. Hindi ko naman sinasabi na kung halimbawa hindi ka Tagalog, hindi ka pwede mag-subscribe dito. Nagkataon lang Tagalog ako. At ito, ako yung nasa Katagalugan. Kaya, yun na yung ginamit kong label. At saka, ang dating dito ay parang makasaysayan din. Dahil parang nire-reflect nito yung hunta ng mga revolusyonaryo na nagtungo sa Hong Kong pagkatapos ng Pack of Biak na bato. Ayan, kung inyo pang natatandaan sa inyong history book. Ano nga nangyari? So, nagkaroon ng usapang pangkapayapaan ng mga revolusyonaryo at saka ang administrasyon ng mga Espanyol at kapalit ng pagbibigay nila ng hinihinging reforma para sa ating bayan noong panahong yon ay ang mga leader ng revolusyon ay mag-e-exile o ipapatapon sa Hong Kong. So yun po yung tinatawag na Hong Kong Junta. Yan. Kaya naman naisip ko, pangalan ko na lang dito sa channel na ito, Tagalog Junta. Yan. So parang ang dating mga revolusyonaryo tayo na nag-iisip ng mga solusyon para sa mga suliranin ng ating lipunan. Pero sa pagkakataon ito, gusto kong magbigay ng pansin sa pangarap ng Pinoy. Halimbawa sa Amerika, lagi natin narinig yung American Dream. Yan. Pero sa ating bayan, bihira natin marinig yung Filipino Dream. What is a Filipino Dream? Well, hindi natin napapag-usapan yon dito sa ating bansa. Parang hindi natin conceptualize na maayos kung ano talaga yung gusto ng Pinoy. Ano yung gusto ano ang gusto nating marating, ano ang gusto nating makamit sa buhay. Yan. Ano ang gusto nating makita sa ating bansa. Yan. Ano yung mataas na hangarin natin para sa ating personal na buhay, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. Ano yung Filipino Dream? Yan. So, gusto kong magtuon ng pansin doon. So, sa mga susunod na video ay sisikapin ko na makapanayam ang ating mga kababayan at maitanong sa kanila kung ano ang kanilang Filipino Dream. Yan. Ikaw, anong pangarap mo bilang Filipino? Yan. Ang unang pangarap ng Pinoy ay ang lumaya. Yan ang unang naging pangarap natin bilang mga Filipino. Ang konseptong Filipino ay nabuo sa panahon ng kolonyalismo. So, nung panahon yon, ang una nating pangarap ay lumaya. At natupad naman yan noong magdeklara tayo ng kalayaan, ng independensya mula sa mga Kastila. Short-lived nga lang dahil pagkatapos nating magdeklara ng ating kasarinlan sa pamamagitan nating mga revolusyonaryong leader gaya ni Presidente Emilio Aguinaldo, ay humarap naman tayo sa pakikidigma laban sa bagong mananakop. At yan yung mga Amerikano na yung yugtong yan sa kasaysayan ay halos binura sa ating mga textbook. At sa halip na sila ay mananakop, inilarawan nila ang kanilang mga sarili bilang mga kaibigan ng mga Pilipino. Na para bagang wala silang pansariling interes na itinataguyod sa kanilang pananakop sa ating bansa. So, yung pangarap na lumaya ng mga Pilipino ay subjective at maging ang ating nasyonalismo ay subjective. Actually, nung ideklara ni Emilio Aguinaldo yung kasarinlan ng Pilipinas, ay nare-reflect pa nga o sinasalamin dun sa kanyang talumpati yung pagiging naive ng isang lahi. Kasi dun sa kanyang talumpati ay binanggit pa niya na
yung kagandahan loob ng Amerika. Yan. So, at sa pamamagitan ng talumpating yun ay tila itinali natin ang ating tadhana sa Amerika. Kaya hanggang ngayon ay lagi pa rin tayong kabuntot ng mga Amerikano. Yan. At diyan nagiging questionable yung ating nasyonalismo. Gaya ngayon, ano yung mainit na issue na pinakaharap ng bansa na laging laman ng balita? West Philippine Sea o South China Sea issue. Yang agawan, hindi po teritoryo, hindi matatawag na teritoryo. Agawan ng karapatan. So, hindi natin alam na nagagamit yung ating damdaming makabansa para isulong ang interes ng ibang bansa. Hindi namamalayan ng ating mga kababayan na ang tunay na nangyayari dyan sa isyong yan ay ginagamit tayo. Ginagamit ang ating bansa. Totoong may sigalot. Pero yung sigalot na yon sa pagitan ng China at ng Pilipinas ay epektibong nagagamit ng Amerika para isulong ang kanyang sariling interes. So kumbaga, huwag tayong masyadong inosente sa larangang ito. Pero kumbaga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay option ang pakikipagkagalit. Ayan. Lalo na sa isang maliit na bansa, gaya ng Pilipinas. Hindi lang maliit at mahinang bansa. Ayan. Dapat aminado tayo sa ating mga kahinaan. At kapag nalaman natin yung kahinaan natin, ay dapat gumawa tayo ng paraan para bumawi sa ibang bagay. So kung mahina tayo militarily, dapat palakasin natin ang diplomacy o ang diplomasya. Hindi dapat humantong sa punto na makikipagdigma tayo ng hindi handa, na halatang talo tayo. Yan. Yan na nga yung kung babalikan nyo sa kasaysayan, noong suguin ni Gat Andres Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela para makipag-usap kay Dr. Jose Rizal tungkol sa pagsuporta nito sa gagawin nilang revolusyon. Ano sinabi ni Jose Rizal? Gaano ba tayo kahanda diyan sa inyong binabalak? Gaano karaming armas meron tayo? Gaano karaming salapi? Yan. Ganyan po kapraktikal mag-isip ang ating pambansang bayani. So kumbaga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay sugod na sugod. Sugod na sugod pero talo. Yan. Yun po yung malungkot na kasaysayan ng Pilipinas. Sugod na sugod pero laging talo. Yan. Kasi nga, hindi natin ginagamitan ng utak. Gaya ng halimbawa, paano napanatili ng Thailand ang reputasyon nito bilang isang tanging bansa sa Asia na hindi nakaranas ng pananakop o kolonyalismo. Ayan. Pwede nyo kung ipack-check dun sa ito naman huntahan lang. Alam naman na naguhunta tayo lagi ako may hawak na reference. So, kapag ganitong huntahan, random topics, kaya lang natin kung may mali, sige, pack-check nyo ako, sulat nyo sa komento, lagay nyo, ayan, maganda yan. Makakatulong yan sa ating discussion. So, ginamit ng Thailand ang diplomasya. May mga pagkataon na tumutulong sila sa digmaan ng British Empire. Kapalit ng hindi nila pakialam sa affairs ng kanilang bansa. May siyam na military bases ang US dito sa Pilipinas na bahagi ng plano ng Amerika na i-encircle ang China. So, ganyan ang paraan ng Amerika habang sinasabi sa atin na naghahanda ang Chinese military para kunin ng inyong kalayaan. Sila itong nakagawa na ng mga hakbang para supilin yung kalayaan natin. Dahil sino ba ang may humigit kumulang 800 US bases sa buong mundo. Yan nga, sinabi ko na nga, US bases. So, humigit kumulang 800 base militar nakapalibot sa mga kritikal o estratehikong lugar sa buong mundo. At saka yung
problema nila sa Taiwan, problema nila yon. Problema ng mga Chino yon. Tayong mga Pilipino, hindi dapat tayo nakikialam sa internal na problems ng ibang bansa. Kasi isang lahi naman sila. Hindi naman yon sitwasyon na ibang hiwalay na o independenteng bansa yung Taiwan na gusto siyang sakupin ng China. Hindi ganoon. At saka, wala sa traits ng China ang pananakop dahil sila mismo ay nakaranas ng pananakop sa kamay ng mga Hapon, sa kamay ng mga British, sa kamay ng mga Amerikano. Sila ay nakaranas ng century of humiliation na tinatawag. Yan. So alam nila yung pakiramdam ng isang kolonya, ng isang bansang sinakop. Yan. At saka isipin natin, sila nga ang kanilang populasyon ay mahigit 1 bilyon. Ba't naman magdadagdag pa sila ng another 125 billion? Gano'n na ba tayo karami ngayon? Yung mga gano'n. Hindi logical Saka hindi rational, hindi practical. Yan. So, imposible. Imposible na sasakupin tayo ng China. Mas posible pa na bentahan nila tayo kaysa sakupin tayo. Ano pa? Sige, yung mga recent events sa bansa natin, gaya ng impeachment. Alam nyo ba na isa sa mga hindi naipasang bill ng Kongreso ay ang tungkol sa wage hike? Yan. Gano'n ba ka-importante sa atin yung wage hike, yung pagtataas ng sweldo, ng minimum wage ng mga Pinoy? Gano'n ka-importante sa atin yon sa palagay mo? At gano'n man ka-importante na makapanood ka ng impeachment trial sa TV? Na alam mo naman ang dahilan kung bakit gusto nilang i-impeach si BP Sara. Kung ayaw mo sa mga Duterte, ay malamang gusto mong ma-impeach si BP Sara. Pero ibig ko sabihin, anong napala mo dun? Saka bakit ang ini-impeach sa bansang ito yung hindi yung taong gumagawa ng policy. Hindi yung policy maker. Yan. Dahil kung akong magpapa-impeach, ang i-impeach ko yung policy maker, yung pangunahing policy maker ng bansa. Dahil siya ang may malaking epekto sa pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Ang Vice President ay spare part lang. Pangpalit lang kung anong mangyayari sa Pangulo. Hindi nga required na magkaroon ng papel ang Vice Presidente sa affairs ng bansa. Sapat na sa kanya na nandyan lang siya. Anytime na may mangyari sa Pangulo, ay may hahalili kaagad-agad at hindi madidiskaril ang functions ng bansa. Anong masasabi ko sa administrasyong ito ni Bongbong Marcos? Very reminiscent ng administrasyon ng kanyang ama, ni Ferdinand Marcos Sr. Ganyan-ganyan, yung mga hugas kamay na wala siyang kinalaman, mga ganon, ayaw ko niyan, ganon. Pero kita mo naman kung ano nangyayari dahil walang pwede mangyari sa ating gobyerno na hindi alam ng Pangulo. Kung hindi niya alam yon, isa siyang tangang Pangulo. Si Marcos Sr. masyadong mapolitika ang kanyang pamumuno. Ayan. Kaya naman, kita mo humantong sa EDSA Revolution, sa pagpapatalsik sa kanya. Ayan. So, ganun din ang estilo ni Bongbong Marcos. Ang kaibahan nga lang, parang hindi niya nakuha yung brains, yung intelligence ng kanyang ama. Sa obserbasyon ko, parang nakama na nung intelligence na yun yung isang Marcos. Hindi ko nababanggitin dahil pamulika nyo naman kinakampanya ko pa. Ano masasabi ko naman doon sa pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung totoong may mga biktima ang drug war na isinagawa dito sa ating bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno, palagay ko'y kayang-kayang pamahalaan yon ng ating mga korte. Malaking tiwala ko na
kayang-kaya silang bigyan ng hustisya ng ating mga korte, kung kinakailangan. Pero yung ipatapon mo yung literally, itinapon mo pinatapon mo, parang basura na iniitsa mo doon sa ibang bansa, yung dating Pangulo ng bansa mo, na hanggang ngayon naman ay siya pa ring pinagkakatiwalaang leader ng bansa natin. Leader pa rin siya kahit hindi na siya Pangulo dahil tinitingala siya ng mga mamamayang Pilipino. Yan. Hindi na nga nasunod yung rules ng ICC mismo yung mismong batas natin hindi pa rin nasunod Hindi na para palawakin ko yung pagtalakay dyan dahil hindi naman ako abogado. Basta sa mga napanood ko na mga abogado, anong sabi, kung yun mismo ang kriminal na, yung mismong kriminal mismo. Halimbawa ay isang dayuhang kriminal na gumawa ng krimen dito sa ating bansa. Tapos nadakip siya. Ayun nga, pagkadakip hindi yung overnight ipapatapon mo na agad ipapadeport mo do sa kanyang bansa Yan. May dadaanan pang proseso. Titingnan din kung may extradition treaty tayo doon sa bansa na pinanggalingan nung suspect. Yan. Bago pa siya talaga ma-deport. Isipin mo yung ginawa doon kay dating Pangulong Duterte. Anong epekto nito sa isipan ng mga mamamayang Pilipino? Kung yun ngang isang dating Pangulo ay pagka ginusto ng pamahalaan na siya ay mawala sa eksena dito sa bansang ito, ay kayang-kaya nilang gawin. Paano pa yung karaniwang tao? Na halimbawa, ikaw ay karaniwang tao, hindi ka naman mayaman, hindi ka makapangyarihan, pero may nasabi kang hindi gusto ng gobyernong ito. So, pwede ka pala nilang alisin dito sa bansang ito sa ayaw mo at sa gusto. May paraan sila. Yan. So, kaya nilang baliwalain kung ano ang mga established na rules at mga batas para lang maisakatuparan nila ang kanilang gusto. So, lahat ay politika lang. Yan ang isang malaking problema ng bansang ito. At tayo pang mga karaniwang mamamayan ay napakahilig din sa politika. Hindi pa nga sapat na bumoto lang tayo Nagdadala pa tayo ng kandidato. Yung gusto natin ibinoto, kinakampanya pa natin. Ang tingin na iba dyan ay partisanship. Kailangan daw ng partisanship para mailuklok ang tunay na magaling na pinuno sa ating bansa. Partisanship para tulungan ng isang politiko. Pero yung partisanship para isulong ang isang bagay na makatutulong sa pag-asenso natin, sa ating kabuhayan, sa pangalagaan yung karapatan nating mga Pilipino para ipagtanggol ang ating kalayaan. Wala ako nakikitang partisanship sa kasalukuyan. Gaya nga niya, nabanggit ko na yung bill tungkol sa wage hike na hindi na ipasa. Bakit walang nagrarally? Hindi ba mahalaga na itaas yung sweldo ng mga manggagawa? Ang baba-baba nga ng minimum wage sa bansang ito Kaya nga nag-aalisan ng mga Pilipino Ito nga napapagkwentuhan kasi yung isa kong bayaw, umuwi yung buong pamilya niya galing Canada. Nagbakasyon ng halos isang buwan. Naikwento nga na halimbawa yung ginagawa rin dito na halimbawa summer job. Gusto mo na yung anak mo mag-summer job doon sa part-time, sa Jollibee, sa McDo. Yan. Doon sa Canada, pag nag-summer job halimbawa, yung nag-part-time ka doon sa ganung mga bilang crew ng mga fast food chain halimbawa, minimum wage din ang ibinibigay doon sa part-timer. Yan. Pero dito ano ibinibigay? Parang utang na loob mo pa na na-train ka. Pero yung nirender mo na serbisyo ay hindi nabigyan nila ng kaukulang aumento. Yan.
Mula nung lumaya yung bansa natin, hindi natin nabibigyan ng koreksyon yung ganyang mga aspekto ng pamumuhay natin bilang mga Pilipino. Halimbawa, nung panahon ng kolonyalismo, panahon ng mga Kastila, walang pagkakapantay-pantay, walang tamang sweldo, walang lupa ang mga Pilipino. Ayan. Nung lumaya tayo, wala, ganun pa rin ang sitwasyon. Hindi nagkaroon ng koreksyon doon sa mga maling bagay na umiral sa bansang ito. Ganun din nangyari nung magkaroon tayo ng EDSA Revolution. Hindi rin tayo nagsagawa ng mga pagtatama doon sa mga mali. Ang binago lang natin yung sistema ng gobyerno, pero nakinabang din naman doon sa pagbabagong yun, yung mga politiko. Mas takot daw na lumawig ang pwesto ng Pangulo, pero sila naman maraming paraan para palawigin din ang sarili sa pwesto. Ang nangyari pa nga dyan sa ating bansa dahil sa EDSA Revolution, pinaikli ang termino ng Pangulo, isang term lang, 6 years. Ano magagawa ng presidente dun sa 6 years na yun? Kung yun nga mayor 3 years ang mayor. Pero hanggang ilang term siya. Hanggang 3 term pwede siya mag-re-elect. Yung mayor nga, nakakasyam na taon na straight. Tapos yung Pangulo, pinaka-importante, pinakamataas na posisyon sa bansa. 6 years lang. Tapos, ang bigat-bigat pa ng nakaatang sa balikat niya. Na parang ang lahat ng pag-asa, ang buong pag-asa ng sambayan ng Pilipino ay nasa kanyang balikat. Ano naman magagawa niya sa 6 years? Kita mo nga, si dating Pangulong Duterte, bahagya pa nga lang niya nakukut-kut yung mga sindikato sa war on drugs Tapos yung build hindi pa nga halfway. Ayan. So ano nangyari nung bumaba siya sa pwesto? Wala na uli. Balikan na uli yung mga malalakas na uling bumatak yung mga nag-a-addict. Tapos wala na tayo nababalitaan doon sa build. Kaya maraming Pilipino ang naisip ng mga ibang bansa. Doon maghanap buhay, doon tumira. At mapapansin mo, ang daming Pilipino na nagiging successful sa ibang bansa. Bakit? Kasi reduce ang politics. Yan. Iintindihin mo na lang yung maghanap buhay. Iintindihin mo yung sarili mong pag-unlad at yung kapakanan ng pamilya mo. Kasi yung mga bagay na kailangan mo sa pamayanan o sa komunidad, nandun na. Ginagawa na noong gobyerno. Hindi mo sinasabing ganun ka-perfecto. Pero yung mga bagay na, halimbawa, guys sa Pilipinas, gaya nga naman ng mga basurang yan. Dapat pa ba naman na pasakitin mo ang ulo mo dyan? Yan. Dapat hindi mo na yan makita paglabas mo ng bahay Ang gobyerno na dapat ang may paraan dyan. Pero paglabas mo nandyan pa, tapos sasalubungin ka pa ng amoy ng mabaho. Mabahong kanal, mabahong babuyan, mabahong... So, sa halip na ang attention mo ay doon sa pagpasok mo sa iyong trabaho, nagrereklamo ka pa. Kaya, hindi masyadong productive yung araw natin. Maraming kamali-mali. Maraming pumapasok na labas sa programming. Kaya maraming Pilipino yung nawiwili na talaga na sa ibang bansa yun. Dahil nung kababata ko na nakakwentuhan ko, umuwi siya dahil namatay yung kanyang ina. Umuwi sila galing New Zealand, saglit lang, hanggang sa mailibing lang yung ina. Pero ganun din ang kwento niya sa akin. Wala siyang ibang iniisip kundi magtrabaho. Ayusin yung buhay niya. Ayan. Kumita ng pera. Ayan. Mangarap na makapagpatayo ng bahay. Gumanda ang buhay ng kanyang pamilya. Ayan. Tapos yung mga tumatakbo halimbawa sa New Zealand, sa Australia, sa Canada, kinaroroonan ng mga Pilipino. Hindi mo naman kilala yung mga politiko doon. Hindi ka masyadong concerned sa kanila.
So, kung wala ka pa namang citizenship, hindi ka pa naman, tama ba ako? Hindi ka pa naman makakaboto doon. Kahit pa magkaroon ng eleksyon doon, wala kang pakialam. Yeah. Kaya, ito naman teorya lang. Kaya rin siguro mabilis ang pag-asenso ng mga Chino eh. Sa last 40 years, sila pinakamabilis ang naging pag-asenso mula sa isang developing economy hanggang sa develop. Grabe, tapos halos lahat ng key technology hawak nila ngayon. May attribute ko yun dun sa bawas na politika less politics sa point of view ng mga mamamayan. Bakit? Wala namang universal suffrage dun tayo sa Pilipinas pinagmamalaki natin yung universal suffrage, yung election na nga, yung malayang eleksyon na tayo nakakapagluklok ng mga leader na gusto natin. Yan yung universal suffrage. Yan. Sila wala namang ganong eleksyon doon. Kaya ang iniintindi lang ng mga tao yung kabuhayan nila. Kung hindi ka naman involved sa partido, anong concern mo doon? Tapos may mga instrumento naman yung gobyerno nila para yung mga karaingan ng mga mamamayan ay maibahagi nila sa kanilang gobyerno. Meron silang mga instrumento na available para sa mga mamamayan. So, hindi lang eleksyon. Tayo kasi parang ultimate na sa atin na grasya yung eleksyon, na parang akala natin pag nakapag-eleksyon tayo, masosolve na yung mga problema natin sa ating bansa. Yan. Akala natin pag luklok mo yung politiko na gusto mo, okay na. Yan. Kaya, bukod sa pagboto, kampanya ka pang katakot-takot, nakakalibre ng kampanya yung politiko. Sa halip na bahala siya sa buhay niya, makampanya siya kung ano. Ganun na attitude ko sa politika ngayon sa ating bansa Nung may mga panahon dati na involved ako dyan sa politika ngayon. At least dito sa aming bayan, talagang tumutulong ako doon sa kampanya nung politiko, nakalaban ng politikong ayaw ko. Pero eventually, nung magkaedad na ako, naisip ko na sila lang naman na nakikinabang dyan sa politika. Yung mga tumatakbong yan. Yung mga political families na yan. Kahit kita mo na magkakalaban sila sa politika, pero actually sila lahat nakikinabang dyan sa politika. Sila lang. Alam ba, kaya pag kami kumausap sa'yo na ang concern niya yung mayor na yan masyadong magtatagal na yan sa pwesto. Hindi kailangan matanggal na yan sa pwesto. Kapag ganun, concern niya yon dahil siya gusto niya na siyang pumalit doon. Gusto niya na siya naman yung magtagal doon sa pwesto. Yan. Kaya para sa akin, sapat na bumoto. Pero hindi ko na ikakampanya yung iboboto ko. Kung magkamali ako sa aking ibinoto, di ako na lang. Hindi ko na idamay yung iba pa. Ayan. Sa pamagitan nun, reduce o lessen ang politika. Ayan. At ang matupag mo na lang, mas matupag mo yung kabuhayan mo na lang, yung sarili mong kabuhayan, yung sarili mong interest. At saka medyo distant ka, matalo man o manalo yung ibinoto mo, hindi ka masyadong apektado. Yan. Dapat ganun tayo mga Pilipino, huwag masyado dyan sa eleksyon. Tapos pagdating naman sa mga issue na dapat ipaglaban, tameme naman kayo. Yan. Halimbawa, kauna-unahan na, para sa akin, pinaka-importante pa rin, yung kalikasan. Yan. Yung pagprotekta natin sa ating mga ilog. Yan. Yung pagtutol natin na yan ay tapunan ng dumi. Dumi ng gaya ng basura, dumi ng baboy, dumi ng iba pang hayop na mga kemikal, yan. Bakit mahalaga ang kalikasan? Bakit mahalaga ang ilog? Pagdating ng panahon na wala na tayong makuhanan ng tubig, baka magsisi kayo. Baka isipin nyo na dapat pala inalagaan namin yung ilog at may naiinom kami ngayon. Ayan. Nandun na nga tayo sa punto na bumibili tayo ng tubig Tapos yung mga puno, putol ng putol. Bad example pa yung ating mga local governments. Walang habas kung mamutol ng puno. Ang dami-dami ng pinutol na puno sa mga kabayanan, sa mga paaralan.
Hindi iniisip yung kahalagahan ng puno. Baka pagkukuan hindi na lang tubig ang binibili natin pati hangin Baka pati oxygen itinideliver na sa mga bahay natin Number 1 pa rin na mahalaga yung kalikasan para sa akin. Pangalawa, yung kabuhayan ng mga trabaho. Yan. Tamang sweldo. Yan. Bigyan ng tamang sweldo ang mga mamamayan. Tirahan. Yan. Magkaroon ng disenteng tirahan ng mga Pilipino. Yan. Malinis na pamayanan. Yan. Dapat maging seryoso tayo sa mga bagay na yun. Ipaglaban natin yung dapat ipaglaban. Huwag natin ipaglaban yung tao, yung politiko. Ang malaking bahagi pa rin ng solusyon ay manggagaling sa ating mga mamamayan. Pero hindi mali yung sinasabi ng mga tao na na inaalis yung papel ng gobyerno sa buhay ng mga tao. Malaki pa rin ang papel ng gobyerno sa buhay natin at kailangan pa rin nilang kumilos at magtrabaho para yung mga essentials na dapat nating makita sa ating mga pamayanan ay maibigay nila. Mailagay nila dyan yung maayos na mga kalsada, maayos na transportasyon, regular na nahahakot na basura, mga batas na nagpoprotekta sa kalikasan, walang basura at duming tinatapon sa ilog, yan, kalusugan nating mga mamamayan. Sila ang gagawa niyan. Yan. Tayo naman mga mamamayan ay magsikap tayo na mag-aral, pataasin natin ang IQ ng ating mga mamamayan. Medyo hindi maganda yung nabalitaan ko na out of 75 na mga bansa na tinest yung average na IQ ng mga mamamayan, tayo ay pantatlo sa huli. Hindi ata magandang balita yun. At alam nyo kung anong bansa number 1? China. Sa halip na masyado tayong padala sa mga anti-China propaganda, alamin natin kung ano ang kanilang mga pamamaraan, ano ang kanilang ginagawa para pa yamanin nila ang kanilang bansa. Huwag yung para tayong mga talangka na gusto lang natin ibagsak natin sila, ibaba. Dapat matuto tayo sa kanila. Yun nga, medyo kulang sa ating mga Pilipino Ang dami ng bansa na narating ng ating mga kababayan pero wala namang dinadalang kaalaman Hindi yumayaman yung kaalaman natin. Hindi na nagkakaroon ng transfer of knowledge and technology dito sa bansa natin. Sa kabila ng napakarami ng bansa na napuntahan ng mga Pinoy, dapat ay napakarami na nating alam. Ayan. Yun yung mga, halimbawa, mga Koreano, sinasadya nila na papag-aralin yung kanilang mga mamamayan sa ibang bansa. Ganon din ang mga Chinese. Ganon din ang mga Hapon. Nag-aaral sila sa ibang bansa para makuha nila yung knowledge at saka yung teknolohiya ng bansang yon at iuuwi nila sa kanilang bansa para doon naman nila i-develop. Yan. Tayo hindi natin ginagawa yun Tayo gusto lang doon sa, ang ganda doon, ang galing doon, ang linis doon, walang korap doon. Pero wala tayong dinadalang pagbabago dito sa ating bansa. So yun ang challenge ko sa ating mga OFW. Dalhin nyo rin sa bansa natin kung ano mang karunungan at teknolohiya na natuklasan nyo dyan. Yan. Payamanin natin ang bansa natin dito. Pag-uwi nyo. Yan. Pagtulong-tulungan natin. At kapag ganyan na naging mindset natin, darating din ang panahon na makapagluluklok tayo ng tamang tao sa gobyerno. Darating din ang panahon na kusang mawawala ang mga masamang binhi dyan. Kusang mamamatay. Yan. Okay, mas mahaba na tong huntahan natin. Hindi ko tutuloy ko pa tong pagpapake ng kape.
Sige, hanggang sa susunod para doon sa mga bagong na-discover itong channel na ito, mag-subscribe naman kayo. Ayan. Maging bahagi kayo ng Tagalog Hunta, mga kahunta. Ayan. Parating din sa akin ang swerte, yan ang aking laging pinakahihintay. Kung dumarating ang pagod, ang konting pahingay kinakailangan upang bukas magpatuloy.